Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 51. Kaginhawaan. Malapit sa mabigat na pinto, mayroong higit sa 10 gwardya na walang malasakit na mga mata na nakatayong matatag sa harap ng tarangkahan, na humahadlang dito. Sa isang sulok ng gate sa isang upuan, nakaupo ang isang malayong mukhang lalaki. Sa kanyang mga kamay ay isang panulat at isang makapal na libro. Sa sandaling ito maraming mga angkan ang nakahilera sa harap ng matanda, bawat isa sa kanila ay nagdala ng kahit anong chi method sa kanya para mapirmahan nila ito. Matapos gawin iyon, maingat silang umalis sa pavilion sa ilalim ng malamig na mga titig ng 10 o higit pang mga gwardya. Ito ang pamamaraan ng pag-alis sa Chi Method Pavilion. Bago pumasok sa Chi Method Pavilion, si Xiaoyan at ang lahat ay ipinaalam tungkol sa pamamaraan, kaya hindi ito isang bagay na hindi inaasahan. Ang Chi Method Pavilion ay isang lugar kung saan ginanap ang lahat ng Chi Methods ng clan. Mga pamamaraan na maingat na nakuha ng angkan para sa higit sa 12-dosenang henerasyon. Ang mga Chi Methods na ito ay ang pundasyon ng Xiao Clan, kaya ang clan ay may lubos na proteksyon sa mga pamamaraan. Ginawa ng clan ang kanilang mga Chi Method Scroll mula sa isang espesyal na uri ng kawayan. Ang kawayan ay maaaring tukuyin bilang isang ina at anak. Ang bahagi ng ina ay kasing laki ng palad habang ang bahagi ng anak ay maaaring lumaki ng kasing laki ng 1 metro. Dahil ang mga technique scroll ay ginawa mula sa espesyal na material na ito, hanggat ang pinuno ng angkan ay nakahawak sa ina na bahagi, walang paraan na kahit sino ay makalusot gamit ang isang scroll. Sa sandaling umalis ang isa sa lugar na may anak na balumbon. Aabisuhan ng Mother Scroll ang lahat. Ang lugar ng impluwensya ng magulang ay nagkataon lamang na sakop ang buong Xiao Clan. Sa makatuwid, kapag ang isang technique scroll ay umalis sa Xiao Clan, ito ay nakita. Siyempre, walang ganap sa mundong ito. Ang isang individual na may sapat na malakas na Dao Qi ay maaaring piliting sirain ang koneksyon sa pagitan ng mga scroll. Gayunpaman, sa kapangyarihan sa antas na iyon, bakit ang isang tao ay mag-aabala na nakawin ang Huang-level Chi methods? Sa wakas ay si Xiaoyan na pagkatapos maghintay sa pila ng ilang oras. Naglalakad sa harapan, naglabas siya ng Chi method sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa matanda. Ang pagtanggap ng madilim na pulang scroll mula kay Xiaoyan ay bahagyang nagulat sa matanda. Mabilis na tinasa ng kanyang mga mata ang bata habang iniisip niya ang sarili. Ito, ang Burning Flame Refinement, ay pinoprotektahan ng isang kalasag na may kapangyarihan ng 9 na Duan Qi. Ang munting brat na ito, kung iisipin ay malalampasan niya talaga ito. Mukhang may mga kasanayan siya kung tutuusin. Matapos ay record na si Xiaoyan ang may scroll na iyon, ibinalik ito ng matanda sa kanya at walang pakialam na nag-alala. Sa tingin ko alam mo ang mga patakaran, tama ba? Ang balumbon ay hindi maaaring umalis sa angkan, kung hindi, magkakaroon ng matinding kahihinatnan. Dapat mong ibalik ang balumbon pagkatapos ng 1 taon. Dapat ay walang pinsala dito. Casual na tinatango ang kanyang ulo, lumipat si Xiaoyan sa gilid. Sumando siya sa front door at hinintay na may tala ang scroll ni Zun-Er. Napangiti si Xiaoyan, pinahaba ni Zun-Er ang kanyang malas na white na palso at inilabas ang kanyang scroll. Nang makita si Zun-Er na nakatayo sa kanyang harapan, ang walang emosyong mukha ng matanda ay biglang nagbigay ng isang magalang na ngiti. Gamit ang 2 kamay para tanggapin ang balumbon, mabilis niyang itinala ang nanghiram ng balumbon. Nakatayo sa gilid, pinanangkitan ni Xiaoyan ang matanda matapos makita ang pagbabago sa kanyang ugali. Ang mga daliri ni Xiaoyan ay kulot ng bahagya. Dahil ang matandang ito ang namamahala sa Chi Method Pavilion, ang kanyang posisyon sa clan ay maihahambing sa posisyon ng isa sa 3 elder. Narinig ni Xiaoyan na ang palayaw ng matandang ito sa clan, walang pusong Xiaohan. Ang matandang ito, kahit sa sarili niyang ama, ay nagsasalita pa rin sa banyagang paraan. Isang matandang walang emosyon na mukha, tulad ng mga kalamnan ng kamakailang namatay, na naninigas sa rigor mortis. Ang malamig na mukha ng matandang ito, na hindi man lang iginagalang ang clan elder, ay kumilos ng napakagalang sa harap ni Zun-Er. Muli nitong pinasiklab ang interes ni Xiaoyan sa pagkakakilanlan ni Zun-Er. Pinunasan niya ang kanyang ilong,
naisip niya kung paano sa tuwing nanahimik si Zon'er tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya si Zon'er na papalapit na may ngiti sa kanyang mukha. Sabay kibot ng balikat, umalis siya kasama siya sa front door. Paglabas mula sa masikip na pasukan, nakalanghap si Xiaoyan ng sariwang hangin. Ang kapaligiran sa loob ng Chi Method Pavilion ay masyadong mapang-api para makahinga ng normal. Anong problema, Yan? Mahinang tawa ang sumalubong kay Xiaoyan nang makita ang isang figure. Pagtingin sa pintuan ng Chi Method Pavilion, nakangiting tanong ng figure. Ikiling ang kanyang ulo para ngumiti sa kanyang ama, tumanggo si Xiaoyan na may sariling ngiti. Isang pulang scroll ang lumabas mula sa loob ng kanyang manggas. Nakuha ko na. Nang makita ang pulang balumbon, si Xiaozan ay humigop ng hangin. Mabuti na lang at nakuha mo ito. Sabi niya sa mahinang boses. Nang makita ni Xiaoyan ang ekspresyon ng kanyang ama, hindi napigilan ni Xiaoyan na umungol sa pagmamalaki na puno ng tawa sa tabi niya. Iniunat ang kanyang braso para pumalakpak sa balikat ni Xiaoyan, ngumiti si Xiaozan. Ngayong mayroon ka ng Chi Method, kapag naging Daoshi ka na, magagawa mong tunay na magsanay ng Daochi. Masunuring tumanggo si Xiaoyan habang ibinalik sa kanyang manggas ang pulang scroll. Hindi niya maiwasang mag-isip ng mahina. Hindi ko alam kung ano ang espesyal sa Chi Method na iyon. Isang Chi Method na maaaring mag-evolve. Posible pa ba iyon? Ito ay mas kakaiba kaysa sa isang Tian level Chi Method. Sinusubukang alalahanin ang kakaiba ngunit mayabang na mga salita ni Yao Lao. Umiling si Xiaoyan na may mapait na tawa. Ngayon lang niya nakita ang isa sa pinakamagagandang Chi Method sa kanyang buhay. Zon'er's High Zuan Level Chi Method. Flame Manipulation. Sa totoo lang, nagkaroon siya ng panloob na pakikibaka ng tanggihan niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang Chi Methods ng ganoong kalibre ay hindi lamang mahal ngunit napakabihirang. Minamasahe ang kanyang noo gamit ang isang bukas na palad, nagsimula siyang magsisi sa pagtanggi sa kabaitan ni Zon'er ngunit nagawa na ang gawa, huli na ang lahat. Walang mukha si Xiaoyan para hilingin itong muli kay Zon'er, kaya wala siyang pagpipilian kundi ipagdasal na hindi siya pinaglalaroan ni Yao Lao. Kung hindi, siya ang pinakamalaking talunan sa lahat. Si Haizuan lang, walang espesyal dyan. Kahit na hindi siya normal, ang kanyang koleksyon ng Chi Methods ay hindi maaaring ikumpara sa akin. Nang nagdadasal si Xiaoyan na hindi manlinlang si Yao Lao, bahagyang yumoko si Yao Lao at nagsimulang magsalita. Sa wakas may sasabihin ka. Nang marinig ang boses sa sarili niyang pag-iisip, napakamot si Xiaoyan sa kanyang ilong. Ang kanyang bibig twitched paitaas sa isang maayang ngiti habang siya ay nagsasalita. Ang punto niya sa pagsasabi ng marami ay para mapilitan niya ang matandang geezer na iyon na magsalita ng isang bagay na nagpapakalma. Ikaw na maliit na bata, sinusubukan akong linlanggan. Isang echo ang lumabas sa isip ni Xiaoyan. Hindi alam ni Yao Lao kung tatawa o iiyak at sa halip ay sinabi. Brat, ipagpatuloy mo ang pagsasanay sa Daochi. Ang Chi Methods ay hindi mo dapat alalahanin. Ang akin ay hindi magiging sira. Sa hinaharap, ang iyong mga tagumpay ay hindi magiging mas mababa kaysa sa batang babae na iyon. Ang kanyang angkan ay lamang. Kahit na dismayado si Xiaoyan na hindi maintindihan ang huling pangungusap, nakangiti pa rin siyang tumanggo. Binigyan siya ng sagot sa kanyang tanong upang makapag-concentrate siya sa pagsasanay ng Daochi upang siya ay maging isang Daoshi. Ito ang unang hakbang na kailangan niyang gawin para maging malakas siya at para mahanap niya si Nolan Yanran na matagal nang nasa isip niya. Battle Through the Heavens. Kabanata 52. Pambihirang tagumpay. Pagkatapos ng pagpili ng Chi Method, ang buong clan ay tila mas walang laman kaysa karaniwan. Ang mga kabataang angkan na hindi nakamit ang ikapitong Duan Chi ay itinalaga sa iba't ibang negosyo ng angkan sa labas ng tahanan ng angkan, kung saan matututo sila ng kani-kanilang mga panlilinlang ng kalakalan. Ang mga mahuhusay na miyembro ng angkan, ang mga matagumpay na nakakuha ng Chi Method, ay nagsimulang isawsaw ang kanilang mga sarili sa mahigpit na pagsasanay, sa pag-asang matutuhan ang kanilang kasanayan sa Chi Method sa lalong madaling panahon.
Habang sumisikat ang nagniningas na araw sa kalangitan, ang mga sinag ng init ay naghurno sa lupa na parang oven. Ang mga heatwave ay dumuyugo mula sa lupa na nagdudulot ng mga ripples sa hangin, na ginagawang baluktot at malabo ang hangin. Sa loob ng masukal na kagubatan sa ibabaw ng bundok na nasa hangganan ng Shaoklan. Ang liwanag ng araw ay pamatak sa makakapal na mga dahon, na tumalsik sa nababalot ng dahon na may maliliit na patak ng liwanag. Parang langit na puno ng mga bituin. Sa maliit na kagubatan ay dalawang anino ang naghahabi at nag-cross, sumasabog ang hangin sa tuwing magsasalubong ang kanilang mga palad. Marahas na hangin ang bumubulwak mula sa bawat pagpapalitan, humahanggo sa mga nalaglag na dahon at inihagis ang mga ito sa hangin. Nakikisali sa isa pang mabangis na suntok, ginamit ni Xiaoyan ang magkabilang palad upang harangin ang makatarungang mga kamay ni Zhon'er at ang tunog ng pagsabog ay umalangaw-ngaw sa bawat salpukan. Bagamat ang bawat pag-atake ay mukhang magaan, sa katunayan sa tuwing may dumaong ito ay agad na magiging mabagsik at malakas. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Xiaoyan nang siya ay tinamaan ng isang malakas na puwersa, sapat na malakas na dahilan upang siya ay madapa pabalik ng 2 hakbang. Si Zhon'er, sa kabilang banda, ay nagsisimula ng magkaroon ng mga pasa sa kanyang maceland na mga palad dahil sa lahat ng pagkakataon na siya ay nataman. Nang makita si Xiaoyan na nontog pa atras, isang bahagyang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Zhon'er habang ang kanyang makatarungang mga kamay ay dahan-daang sumasayaw sa hangin, ang kanyang mga daliri ay nakabalot sa isang gintong malasutlang kinang. Ha! Napakalakas! Pag-aayos, ang bahagyang gulat na si Xiaoyan ay umiling sa loob at itinoon ang kanyang mga mata kay Zhon'er, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang mga labi, naglalabas ng matinding pagnanasa sa labanan. Bigla niyang itinulak ang sarili sa lupa gamit ang mga talampakan at sumugod pasulong, mga butil ng putik na nakakalat sa kanyang likuran. Sa isang sulyap sa paparating na Xiaoyan, ang mga sulok ng napakasarap na bibig ni Zhon'er ay tumaas habang ang gintong pagkinang sa kanyang mga kamay ay tumindi. Isang maliit na bunganga ang naiwan pagkatapos magsimulang sumugod si Xiaoyan. Bigla siyang huminto 1 metro ang layo kay Zhon'er. Napaka-perpekto ng kanyang paghinto, tila si Xiaoyan ay hindi kailanman gumalaw. Nang makita ang lalim ng kontrol na taglay ni Xiaoyan sa kanyang mga galaw, ang taglagas na mga mata ni Zhon'er ay hindi napigilan na ipagkanulo ang isang pakiramdam ng paghanga. Octane Blast. Nang biglang huminto ang kanyang pagtakbo, ang kanyang kanang paa ay naitulak sa lupa na naging sanhi ng pag-ikot ng kanyang katawan. Nadagdagan ang lakas ng kanyang pag-atake. Punong-puno ng kapangyarihan ang kanyang kaliwang binti ay naka-arco sa hangin, na naglalabas ng nakakatalam na tili ng hangin. Mabangis, ibinaling niya ang kanyang suntok kay Zhon'er. Nang makita ang mabangis na pag-atake ni Xiaoyan, bahagyang tumango si Zhon'er sa kanyang magandang baba bilang tugon. Ang kanyang mga kamay ay nabuo sa isang kakaibang kalahating bilog na kalasag ng liwanag na hamampes sa kaliwang binti ni Xiaoyan nang walang pag-aalinlangan. Bang! Umalangaw-ngaw ang isang muffled boom mula sa sagupaan na naging dahilan upang ang mga dahon sa lupa ay natangay sa langit, bago nagkalat. Nagsalubong ang kamao ng binti sa isang saglit na banggaan at makalipas ang ilang segundo, napaatras ang 2 figure. Ang lakas ng suntok ay sapat na para itulak ang katawan ni Xiaoyan sa ere ng 4 hanggang 5 metro. Habang ang kanyang katawan ay bumagsak pababa, inianggulo niya ang kanyang kanang kamay upang harapin ang isang kalapit na puno at nagbuga ng lakas ng pagsipsip upang baliwalain ang lakas ng pagkahulog. Tumalon mula sa sanga ng puno, tuloy-tuloy siyang bumagsak sa lupa. Iniangat ang kanyang ulo upang tingnan si Zhon'er na napaatras din ng ilang hakbang. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at tumawa, nagtanong. Ano ang Dao technique na ginamit mo? High-level Zuan Dao technique. Swallow's Return. Kapag nakabisado, nagagawa nitong ibalik ang puwersa ng atake ng kalaban. Nasa beginner's level lang ako. Kaya halos 10% lang ng power ang maibabalik ko. Nakangiti si Zhon'er habang tumutugon. Nang maunawaan, isang ideya ang lumitaw mula sa loob ni Xiaoyan. Nanghihiram ng puwersa para kontrahin ang isa pa. Itong Dao technique na ginamit ni senior brother Xiaoyan ay hindi rin masama. Kung si Zhon'er ay hindi isang one-star Dao Shay na may kapangyarihang higit sa iyo,
hindi ko kakayanin ang malakas na puwersa mula sa pag-ataking iyon. Ngumiti si Zun-Er, ang kanyang mga mata ay bumubuo ng 2 crescent moons. Nagkibit balikat si Xiaoyan nang hindi nagkomento, tinatamad na inikat ang kanyang leeg. Ang isang mataas na antas na labanan ay nagdulot ng pagkapagod sa kalamnan at pagkapagod sa pag-iisip. Pinunasan ang pawis na parang tubig na tumutulo sa kanyang mukha, tahimik na isinumpa ni Xiaoyan ang mainit at mahalumigmig na panahon bago niya hinubad ang kanyang sando. Sa ilalim ng sando, bumungad ang kanyang bata, medyo kayumanggi at angkop na pangangatawan. Hindi man ito itinuturing na maskulado, ang kanyang maliit na katawan ay nagtago ng isang explosive power. Sa kasiyahan sa kalahating hubad na si Xiaoyan, namula ang magandang mukha ni Zun-Er. Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang damit at pagod na samandal sa isang batong apog. Pagharap kay Zun-Er, nagpakawala siya ng mapait na tawa. Ha! 2 buwan na ang nakalipas, ngunit natigil pa rin ako sa ika-8 guanqi. Nakatingin sa medyo walang magawang si Xiaoyan, itinikom ni Zun-Er ang kanyang mga labi at humajijek. Magalang na nakaupo, sumama siya kay Xiaoyan at samandal sa limestone na bato. Kinuha niya ang mga damit na puno ng pawis mula kay Xiaoyan bago dahan-daang pinatuyo ang pawis sa katawan nito. Pag-aliw sa kanya, sabi niya. Ang ika-8 hanggang ika-9 na guanqi ay ang simula ng yugto ng bottleneck ng Daoqi. Hindi dapat maiinip si Brother Xiaoyan. Kapag tama na ang oras, lahat ng iyon ay dapat. Sa puntong ito, biglang nakaramdam ng mainit na tingin si Zun-Er at tumangala siya, nakita niyang nakatitig si Xiaoyan sa kanya. Pulang-pula, nagpout siya ng mapaglaro. Senior Brother Xiaoyan. Ang malumanay at mapaglarong tono ng dalaga ay parang isang nakakapreskong simoy ng hangin sa mahalumigmig na gubat. Dahil sa mainit na panahon, nagsuot si Zun-Er ng isang maikli at mapusyaw na berdeng apron na nagpapakita ng magandang tagpi ng puting balat sa ibaba ng kanyang mahaba at kaakit-akit na batok. Bukod pa riyan, ang mga namumuong marshmallow ng dalaga ay nalantad sa masikip na tabas ng kanyang pananamit, na nagdulot ng kagandahan sa katawan ng kabataan. Nahaharap sa napakagandang eksena, hindi nakakapagtaka na medyo nawalan ng isip si Xiaoyan. Nagising mula sa kanyang pagkatulala ni Zun-Er, bahagyang namula ang mukha ni Xiaoyan. Nagpakawala ng isang nahihiyang tawa, humiga siya sa lumalamig na apog, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaan ang pares ng maliliit na kamay ni Zun-Er na marahan na humaplos sa kanyang katawan. Bahagyang tumagilid paitaas ang mga sulok ng kanyang malarosas na labi habang tinulungan ni Zun-Er na panasan ang katawan ni Xiaoyan. Nang hindi lumingon, palihim niyang sinulyapan ang katawan nito, nagulat na lamang nang hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Walang magawang umiling si Zun-Er, naunawaan din ni Zun-Er na ang mataas na antas ng labanan ngayon ay naging sanhi ng kanyang pagkapagod. Kumunat ang kanyang ilong, ibinaba niya ang mga damit habang ang malambot na gininto ang kinang ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga daliri. Palihim na sumulyap sa hindi tumutugon na si Xiaoyan, inilapat ni Zun-Er ang isang daliri sa balat ni Xiaoyan. Sinundan ng gintong liwanag ang daanan kasama ang daliri at tumagos sa katawan ni Xiaoyan. Habang lumilipat ang gininto ang liwanag, nagsimulang tumulo ang mga butil ng pawis sa noo ni Zun-Er at makikita siyang bahagyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Habang naghahanda siyang ipagpatuloy ang paglipat, isang pagtataka ang bumungad sa kanyang mukha. Habang siya ay mahimbing na natutulog sa tabi ng limestone, isang hindi maarak na puwersa ng pagsuso ang biglang nagmula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Ang mga linya ng Daoqi ay nagtipon mula sa paligid at nagsimulang mabilis na dumaloy sa kanyang katawan. Oh! Paglusot ba ito? Isang hingal ng pagkabigla at pagkamangha ang maririnig habang ang maliit na bibig ni Zun-Er ay nabuo sa hugis ng isang bilog at tahimik niyang pinagmamasdan si Xiaoyan habang hindi niya namalayang sinisipsip ang Daoqi. Battle Through the Heavens. Kabanata 53. Ika-9 na guanqi. Sa maliit na lunti ang kagubatan, ang mga sinulid ng puting Daoqi ay dumaloy sa hangin, na patuloy na hinihigop ng katawan ni Xiaoyan habang siya ay natutulog. Sa pagtingin kay Xiaoyan, na halos naging isang energy sink, si Zun-Er ay nakaramdam ng kasiyahang nagulat. Tahimik na naglagay ng ilang distansya sa pagitan niya, tumayo siya sa tahimik na pagbabantay at binantayan ang lugar.
Kung si Xiaoyan ay mapupukaw mula sa kanyang estado ng pamamagitan ng pagsasanay, mawawalan siya ng pagkakataong umabant sa isa pang antas. Ang tagumpay ng pagsulong ni Xiaoyan ay masasabing halos tiyak. Habang hinihigop ang Daoqi, ang mahinang bakas ng pagkapagod sa mukha ni Xiaoyan ay unti-unting nawala. Tulad ng isang piraso ng mainit na jade, ang kanyang maislan at magandang mukha ay kumikinang sa isang maputlang liwanag. Sa sumunod na oras, nagpatuloy ang mga pangyayaring ito sa loob ng maliit na masukal na kagubatan, hanggang sa wakas. Sa wakas, nang ang mga huling bungo ni Daoqi ay pumasok sa Xiaoyan, ang maliit na kagubatan ay nanumbalik sa orihinal nitong kalmado. Patuloy na sumikat ang nagbabagang sinag ng araw sa kagubatan. Kahit na nakapikit ang mga mata ni Xiaoyan, tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib sa maayos at matatag na paraan. Si Zun nang makita ito, ay nakahinga ng maluwag, napahinga at malumanay na tumawa. Sa wakas ay naabot na niya ang ika-9 na Duanqi. Siguro sa kalahating taon, magagawa na ni Senior Brother Xiaoyan na paikliin ang isang Daoqi Cyclone at maging isang tunay na Daoshi. Isang banayad ng ngiti sa kanyang mga labi, si Zun ay lumukso sa isang kalapit na limestone at umupo sa isang naka-cross-leg na posisyon. Siko sa kanyang mga tuhod, ang mga palad ay nakasuporta sa kanyang baba habang ang kanyang mga daliri ay nakapatong sa kanyang mga pisngi, hinintay niyang magising si Xiaoyan. Ang langit ay unti-unting naging dapit hapon nang tuluyang bumangon si Xiaoyan mula sa kanyang malalim na pagkakatulog. Kumurap-kurap sa kanyang mga mata sa pagkalito, si Xiaoyan ay nakatitig sa kawalan bago nanambalik ang kanyang talino. Pag-angat ng kanyang ulo, napunta ang kanyang paningin sa isang figurang nakadamit ng gininto ang sinag ng papalubog na araw. Maliwanag at malinaw na parang likidong tubig, isang pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Napangiti siya. Gising na ba si Senior Brother Xiaoyan sa wakas? Si Zun ay nagpakawala ng isang kagiliw-giliw na tawa habang siya ay nagtanong sa kamakailang nagising na si Xiaoyan. Nakangiting tumango si Xiaoyan. Paikot-ikot ang kanyang manhid na leeg, tamad siyang naginat. Bitek. Ang kasiya siyang tunog ng pagbitak ng mga buto sa isa't isa ay maririnig mula sa isang katawan na nagtaas ng isang Duanqi. Natarante sa pakiramdam ng pagkamit ng isang pambihirang tagumpay, kinurot ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa isang kamao bago ito muling inalis, ang kanyang panga ay bahagyang nanghina at kanyang ikiling ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pantay na bahagi ng pagdududa at kawalan ng katiyakan at siya ay nagsalita. Ano? Mukhang naabot ko na ang ika-9 na Duanqi. Nakatitig sa hitsura ni Xiaoyan na naguguluhan na may interesadong tingin, nagsimulang tumawa si Zun. Nang makita ang pagtango ni Zun, ang mga labi ni Xiaoyan ay pumulupot pataas sa isang ngiti. Nagulat ang puso niya, kahit hindi niya alam kung matatawa ba siya o iiyak. Ang huling beses na gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Ito ay kapag siya ay natutulog. Sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng panibagong tagumpay habang natutulog. Ang ganitong paraan ng paglusot ay medyo masyadong nakakatawa. Masiglang sumuntok sa hangin ng ilang beses ng sunod-sunod at naramdaman si Daoqi na mas malakas kaysa ilang oras ang nakalipas, hindi napigilan ni Xiaoyan na matawa. Matapos maalis sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang kasiya siyang sorpresa, sa wakas ay nalaman ni Xiaoyan ang madilim na kulay ng kalangitan. Nakangiting humihingi ng tawad kay Zun, alam niyang kanina pa siya hinihintay nito. Habang isinusuot muli ang kanyang mga damit, nagsimula siyang magbiro kay Zun. Hindi aalis. Isang magandang araw ngayon kaya bakit hindi mo hayaang i-treat ka sa isang masarap na pagkain sa Wutang City? Hihihi. Gusto ko ng pinakamahal na pagkain kung ganoon. Sinagot niya ito ng mahinang tawa. Saglit na nagtiptoe sa limestone, maingat siyang bumagsak sa tabi ni Xiaoyan, nagpalabas ng mahinang tawa ng kampana na nakakalat sa buong lunti ang kagubatan. Upang pasalamatan si Zun sa paghihintay buong hapon, inalagaan ni Xiaoyan na ihatid si Zun sa pamamasyal sa Wutang City bago siya humiwalay sa clan. Kinaladkad ang kanyang medyo nasasabik pa ring mga binti pabalik sa kanyang silid, si Xiaoyan ay bumagsak ng husto sa kanyang kama at niyakap ang kanyang kubrekama. May mahinang ungol sa sarili, aniya. Sa wakas ay magiging Daoshi na ulit ako. Hoy, ang tagumpay na ito ay nagawa mo lang. Ito ay dahil sa batang babae na iyon.
Mula sa gitna ng silid, biglang tumunog ang tawa ng isang matanda. Nakataas ang isang talukap, tinatamad na tinitigan ni Xiaoyan si Yao Lao at pinagkunot ang kanyang mga kilay. Ano ang kinalaman ni Zhon'er dito? Siguradong may bahagi siya, kung hindi, mag-isa ka lang ng isang linggo para magtagumpay. Naupo ang transparent na katawan ni Yao Lao sa isang upuan, ang kanyang casual na tono ay umalangaw-ngaw sa buong silid. Nagkikibit balikat na nagmamakaawa, ibinalik ni Xiaoyan ang kanyang ulo sa kanyang kubrekama. Sa ngayon ay nasa ikasyam na duanchi na ako, kung gusto kong makalusot para maging isang daoshe, natatakot akong abutin pa ako ng kalahating taon o higit pa. Pagkasabi noon ay saglit siyang huminto at itinapon ang kanyang kubrekama. Ang kaninang nakatutok na mukha ay naging madilim, ang boses niya ngayon ay nagpapakita ng malamig na tono. Isang taon na ang lumipas pero hindi pa rin ako one-star daoshe. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong bilis. Natatakot akong hindi ko na maabutin si Nolan Yanran sa loob ng 3 taon. Nang marinig ito, itinaas ni Yao Lao ang isang mata upang tumingin sa kanya ngunit nanatiling tahimik. Si Nolan Yanran ay sinasanay na maging faction ng susunod na faction leader ni Mystic Cloud. Ang kanyang talento ay hindi masasabing mababa sa lahat at ang faction of Mystic Cloud ay medyo malakas din. Mayroon pa silang mabigat na alchemist na si Pil King Guhi sa kanilang hanay. Kung tutulungan niya si Nolan Yanran, ang bilis niya ay nakakatakot. Hindi ito mas mabagal kaysa sa aking pagsasanay. Malakas na naisip ni Xiaoyan sa kanyang sarili. Itinagilid ni Yao Lao ang kanyang ulo kay Xiaoyan at nakita ang maliwanag na malakristal na mga mata ni Xiaoyan na nakatutok ng malapit sa kanyang sarili. Agad na tumawa si Yao Lao ngunit wala pa ring komento. Sa pagtingin sa mukha ni Yao Lao, napaikot lamang ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga salita ay walang kabuluhan. Hihihi. Matapos manatiling tahimik ng ilang oras, dahan-daang bumuntong hininga si Yao Lao. Tumayo upang maglakad patungo kay Xiaoyan, ang kanyang mga labi ay nagsimulang pumulupot sa isang ngiti. Ang lalaking iyon na si Guhi ay hindi hihigit sa isang ika-6 na ranggo na alchemist. Karapat-dapat pa ba siyang tawaging Pilking? Maliban sa pagpipino ng mga table tasks, ano pa ang magagawa niya? Nang marinig si Yao Lao na magsalita sa ganitong paraan, biglang napangiti ang mukha ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, alam niyang sa wakas ay ipapakita na ng misteryosong guro ang kanyang kamay. Bukas, bibili ka ng mga materyales. Chi gathering powder, kakainin mo ito na parang candy. Hindi ako naniniwala na ang Nolan na ito ay magkakaroon ng ganitong uri ng paggamot. Habang nasa likod ang dalawang kamay, nagmalaki si Yao Lao. Battle Through the Heavens. Kabanata 54. Paglilikom ng pera. Siyempre, ang pagsasabi na makakain siya ng chi gathering pills na parang candy ay medyo mayabang na pag-aangkin. Gayunpaman, dahil sa kakayahan ni Yao Lao, na may sapat na materyales, hindi naging problema ang pagtulong kay Xiaoyan na pinuhin ang 10-10 chi gathering pills. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng mapagmataas na pag-aangkin ni Yao Lao, si Xiaoyao ay walang oras upang makaramdam ng anumang pananabik. Sa bawat kinakailangang materyal na binigkas ni Yao Lao, hindi napigilan ni Xiaoyan na unti-unting lumulubog ang kanyang puso. Bukas, ihanda para sa akin ang 50 taong gulang na inky leaf lotus na bulaklak, 2 ripened snake venom fruits, isang bangkos ng 20 taong gulang na spirit gathering grass at isang ikalawang ranggo na water attribute magic stone. Dumating ang walang pakialam na boses ni Yao Lao at nang makita niya ang matigas at malayong tingin ni Xiaoyan, hindi niya maiwasang magulat. Anong problema? 50 taong gulang na inky leaf lotus. Ang mga bulaklak sa edad na iyon ay ibinebenta sa halagang 3,000 gintong barya at iyon ay para lamang sa isang pamumulaklak. Hinog na snake venom fruit. Iyan ay itinuturing na isa sa pinakamababang grado na sangkap ng alchemy. Kahit na ang mga parmasya ay hindi nagdadala ng mga ito ay dapat na sa pamamagitan ng manipis na swerte kung ang isa ay upang makakuha lamang ng 80 at ang pinakamababang ginto. Ang 20 taong gulang na spirit gather grass. My God! Isang beses ko lang narinig ang item na ito na lumabas sa mga auction at ang panimulang presyo ay nasa 10,500 ginto kahit na ang ikalawang ranggo na water attribute magic stone,
ang pinakamurang materyal, ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2,000 pirasong ginto. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang pawisan na noo at masakit na nagpakawala ng ungol. Ang mga sangkap na ito lamang ay nagkakahalaga sa akin ng humigit kumulang 50,000. Saan sa mundo ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Nang marinig ang pag-ungol ni Xiaoyan, inikat lang ni Yao Lao ang kanyang mga mata at nagkibit-balikat na ng uuyam. Problema mo ang pagkuha ng mga sangkap na iyon. Wala itong kinalaman sa akin. Ako na lang ang bahala sa pagpino ng mga sangkap. Kalokohan. Ang gastos para sa lahat ay magiging masyadong mataas. Kung talagang kakainin ko ang gathering chi powder na parang candy, natatakot ako na kahit ang kayamanan ng Shao Clan ay hindi masagot ang mga gastos. Pinagalitan ni Xiaoyan ang kanyang sarili, bahagyang pinagsisisihan ni Xiaoyan ang berdeng card na itinago niya sa ilalim ng unan. Walang magawa, aniya. Mayroon na lang akong 10,000 gintong natitira mula sa pagbebenta ng Foundation Elixir, wala nang sapat na lugar upang mabili ang mga sangkap na kailangan mo. Tumawa si Yao Lao habang dahan-dahang nakaupo sa isang upuan. Na nagpapakita na ang bagay ng pagkuha ng mga sangkap ay walang pakialam sa kanya. Pagmamasa ng kanyang ulo, napangiti si Xiaoyan sa sakit habang ipinagpatuloy niya ang kanyang linya ng pag-iisip. Una, gagamitin ko lang itong pera para bumili ng mga sangkap para sa Foundation Elixir. Pagkatapos ay ibebenta ko na lang sa auction house. Kung hindi, hindi na ako makakakuha ng sapat na pera. Tumanggo si Yao Lao. Para sa kanya, ang pagpino ng isang bagay na kasing baba ng Foundation Elixir ay hindi mahirap. Nagpakawala ng maikling hininga, si Xiaoyan ay bumagsak pabalik sa kanyang kama at mapait na tumawa. Nakakainis ang pagiging mahirap. Kinaumagahan, lihim na umalis si Xiaoyan mula sa clan patungo sa mga botika ng Wutan City at binili ang lahat ng mga materyales na kailangan para sa Foundation Elixir. Pagkatapos, naghanap si Xiaoyan ng isang tavern sa isang liblib na lugar at pumasok. Dahil ibebenta niya ang mga elixir para magamit ng ibang tao, maaari niyang hayaan si Yao Lao na paghaluin ang mga sangkap ng walang pag-aalaga. Kaya, tulad ng huling pagkakataon, binili ni Xiaoyan ang pinakamurang at pinakamababang kalidad ng mga materyales. Dahil lubhang kailangan niya ng pera, bumili si Xiaoyan ng sapat na materyales para makagawa ng 7 Foundation Elixir, naganap na naubos ang green card ng pera. Habang naghihintay kay Yao Lao na pinuhin ang mga sangkap, sinimulan ni Xiaoyan na i-flick ang green card sa paligid ng kanyang mga kamay. Walang tigil na umiling si Xiaoyan, napagtanto ni Xiaoyan na muli siyang bumalik sa kanyang orihinal na kalagayang naghihirap. Sa pagkakataong ito, gumugol si Yao Lao ng isang buong oras para likhain ang lahat ng Foundation Elixir. Inaayos ang bawat isa sa 7 puting bote ng jade ng maayos sa mesa, hindi napigilan ni Xiaoyan ang mapangiti ng malawak. Maingat na binalot ng tela ang bawat bote, inilagay niya ito ng mahigpit sa kanyang likuran. Dahan-daang tinatapik ang mga elixir sa kanyang likod, ibinalot ni Xiaoyan ang isang malaking itim na balabal sa kanyang sarili upang itago siya at ang mga elixir mula sa kanyang paningin bago tumawa sa kanyang sarili habang siya ay lumabas ng tavern. Sa Primer Auction House sa loob ng Treasure Inspection Hall. Ang nangungunang auctioneer ng Primer Auction, si Yafei, ay nakatitig sa 7 maliliit na bote ng jade na puno ng Foundation Elixir sa kanyang harapan dahil sa gulat. Ang kanyang mga mata ay nawala ang kanyang karaniwang kislap at siya ay sumandal sa isang tiyak na anggulo. Ubo. Nakaupo hindi masyadong malayo kay Yafei kasama ang kanyang itim na pouch, umubo si Xiaoyan, na ibinalik ang kanyang atensyon sa kanya. Ang kanyang mapuputing-puting mga kamay ay magiliw na hinahap ang mga bote ng jade habang sinisinghot niya ito upang subukang patunayan ang mga elixir. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay niya ang mga bote kay Guni, ang alchemist expert ng auction. Kinuha ni Guni ang Foundation Elixir mula sa kanya, sinimulan ni Guni na suriing mabuti ang bote at pagkatapos ay nagsalita. Ang lahat ng ito ay tunay na Foundation Elixir. Nang marinig ang kumpirmasyon ni Guni, tumalon ang mga kilay ni Yafei sa pagkagulat. Nakita niya ang itim na balabal na nakaharap sa kanya at may ngiti sa kanyang mukha. Inilabas ang pinakaapela na maaari niyang makuha, aniya. Hindi ko akalain na makalipas ang kalahating taon, dadalhin tayo ni Tito ng ganoon kalaking negosyo.
Kailan ibebenta ang elixir? Tanong ng nakabalabal na figure sa boses ni Yao Lao. Kailangan ba agad ng pera ni Tito? Kung hindi ka naman ganoong masyadong kailangan, pagkatapos ay iminumungkahi ko na mangyaring maghintay ng 1 o 2 araw. Ang 7 bote ng Foundation Elixir ay bihirang dumating sa merkado ng sabay-sabay. Kung hahayaan mo ang auction house na isapubliko ito kung gayon ang iyong mga kita ay magiging mas mataas. Matamis na ngumiti si Yafei habang nagmumungkahi ng kanyang ideya. Nang marinig ito, ang nakabalabal na figure ay natahimik sandali at saglit lang, isang mahinang daing bilang kumpirmasyon ang narinig. Nang marinig ang kanyang tugon, ang nakangiting mukha ni Yafei ay nawala saglit. Inabot ng mapuputing kamay niya ang tasa ng tsaa at dinala niya iyon sa labi niya. Maaari na niyang tiyakin na ang itim na balabal na figurang ito ay isang 2nd ranggo na alchemist, kung hindi isang 3rd ranggo na alchemist. Humigop sa tasa ng tsaa, muling nagsalita ang nakabalabal na figure gamit ang isang nakakatandang boses. Marahil ang iyong auction house ay maaaring tumulong sa pagtulong sa akin na bumili din ng ilang sangkap ng alchemy. Ang maningning na mga mata ni Yafei ay kumikislap habang siya ay nakaupo sa ibabaw ng isang upuan. Ngumiti pa siya ng mas maliwanag. Anong sangkap ang gusto ni Tito? 50 taong gulang na Inkleaf Latios, 2 ripened snake venom fruit, isang bundle ng 20 taong gulang na spirit gathering grass at isang 2nd ranggo na water attribute magic core. Sa tabi ni Yafei, ang mukha ni Guni ay nagbago ng husto nang marinig ang mga nakalistang sangkap. Baka sa kanyang mga mata ang pagkalito habang pinagmamasdan ang itim na balabal na figure. Hihihi, tiyak na tutulungan ni Yafei si Tito na mahanap ang mga materyales na iyon. Sa sandaling makarinig ako ng isang pagbanggit ng alinman sa mga bagay, ipapaalam ko kaagad kay Tito. Pero, saan nakatira si Tito, iniisip ko. Paano tayo makikipag-ugnayan? Habang nagtatanong si Yafei, sinulyapan niya si Guni at nakita ang pagkagulat sa mukha nito. Nang makitang bumigay ang puso niya ng marahas na paglukso ngunit hindi niya ipinakita sa mukha niya ang pagtataka. Hindi na kailangang subukang makipag-ugnayan sa akin. Kung may lumabas sa mga sangkap, ibawas ang mga gastos sa Foundation Elixir. Bibisita ako muli. Sa ilalim ng itim na balabal, umalangaw-ngaw ang isang nanginginig na boses. Mayroon din akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin na hindi maaaring ipagpaliban. Babalik ako sa loob ng 2 araw. Pagkasabi noon, tumayo ang lalaking nakabalabal at lumabas ng auction house. Nang makita siyang mawala habang lumingon siya sa isang sulok, nanliit ang mga mata ni Yafei. May problema ba sa mga sangkap na hiniling niya, Tito Guni? Umiling si Guni at bumantong hininga bago tumawa ng mapait. Kung tama ang pagkakaalala ko, ito ang mga sangkap para pinuhin at gawin ang chi gathering powder. Agad na nagbago ang mukha ni Yafei matapos marinig iyon. Hindi ba kailangang maging 4th na ranggo na alchemist ang isa bago subukang lumikha ng chi gathering powder? Tinanggo ang kanyang ulo, nagpatuloy si Guni. Mukhang iyon ang mangyayari. Gayunpaman, sa loob ng Jiama Empire, mayroong hindi hihigit sa 24 na ranggo na alchemist. Paanong hindi pa natin narinig ang misteryosong taong ito na may balabal? Marahang umiling si Yafei, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad habang nagsasalita. Isang 4th na ranggo na alchemist. Kung magkakaroon man ako ng pagkakataon, tiyak na may utang siya sa akin. Battle Through the Heavens. Kabanata 55. Aksidente. Kung titingnan ang kakayahan ng primer auction house na magpakalat ng impormasyon, hindi maaaring hindi aminin na ito ay lubhang epektibo. Halos 1 araw na mula nang ibigay ni Xiaoyan ang kanyang Foundation Elixir sa auction house, ngunit halos lahat ng maimpluwensyang clan sa lungsod ng Wutan ay narinig na ang balita na nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang naiiba lang sa auction na ito at sa huli ay ang bida ng palabas. Ang nakaraang auction ay nagpakita ng high-level Zuan Dao technique, isang piraso na aabot sa mataas na presyo anumang araw. Dahil dyan tanging ang mga malalaking kapangyarihan lamang ang may mga kwalifikasyon na magbid, ang mga may mababang ranggo ay maaari lamang manood sa pananabik. Ngunit sa maraming tao, ang Foundation Elixir ay isang mas makatutuhanang layunin.
Upang matulungan ang kanilang mga anak na maging isang daosye sa lalong madaling panahon, maraming matatanda ng iba't ibang angkan ang handang gumastos ng kaunti sa mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng Foundation Elixir. Sapat na ang pagkalat ng word of the Foundation Elixir upang mapabulabog ang lungsod ng Wutan sa Pananabik, maging si Xiaoyan, na malalim na liblib sa loob ng kanyang angkan, ay nakarinig ng balita. Nang makita ang kaguluhan sa 7 bote lamang ng maruming Foundation Elixir, bagamat nabigla, nagpapasalamat si Xiaoyan sa kakayahang makumpirma ang kakaibang alindog na taglay ng mga table tasks sa kontinenteng ito. Sa ikalawang araw, nakatanggap din ang Xiao Clan ng imbitasyon mula sa Primer Auction House. Malamang dahil bumili si Xiao Zhan dati ng Foundation Elixir. Maraming mga matatanda ng angkan ang interesado sa hitsura ng Foundation Elixir, lalo na ang mga may mga anak pa na hindi pa nakakamit ang antas ng Daoziz. Ang orihinal na plano ni Xiaoyan ay lumabas sa hapon, ngunit bago natupad ang kanyang plano, pinigilan siya ng isang mensahero mula kay Xiao Zhan. Walang pagpipilian si Xiaoyan kundi sumunod sa likod ng messenger at maglakad patungo sa pasukan ng clan. Sa pasukan, natagpuan ni Xiaoyan hindi lamang si Xiao Zhan, kundi pati na rin ang ilang matatanda na nagtipon doon, na pawang abala sa pananabik. Itinaas ang kanyang ulo upang hanapin ang maaliwalas na papalapit kay Xiaoyan, isang ngiting-ngiti na si Xiao Zhan ang humikayat kay Xiaoyan na lumapit na may pagkumpas ng kanyang kamay. Napabuntong hininga si Xiaoyan, nang makitang sinenyasan siya ng kanyang ama. Habang naglalakad siya pasulong, ang kanyang tingin ay bumagsak sa 2 figure sa tabi ni Xiao Zhan at nagsalubong ang kanyang mga kilay sa nakita. Habang nag-aalinlangan, na parang babae lang. Tinuya ni Xiao Yu ang nakasimangot na si Xiaoyan. Buong araw siyang pinaghintay para sa prinsesa, dahil dito ay bahagyang nagalit siya. Talaga bang nagmamadali ka sa iyong libing? Sinagot ni Xiaoyan sa isang bagay na katotohanan na paraan. Nagnitngit si Xiao Yu sa galit, halos maputol ang ngipin. Puff! Sa loob ng karamihan, umalangaw-ngaw ang mapanuksong tawa ng isang dalaga na parang isang kampanang pilak. Pagkiling ng kanyang ulo, tumingin si Xiaoyan upang makita si Zhan na nakatayo sa gitna ng karamihan. Nagkibit balikat ito sa kanya, ngumiti ito pabalik. Pupunta ka rin ba sa auction house? Nakakainip talaga ang pananatili sa loob ng clan grounds. Mabuti pa ay tumingin ako sa paligid anumang oras ko. Sumiksik si Zhan sa karamihan upang tumayo sa gilid ni Xiaoyan. Umaalingaw-ngaw ang kanyang magandang tawa sa kanyang likuran habang naglalakad. Ano ang mayroon para sa iyo pa rin, maliban sa, well, talagang sa pinakamahusay na lamang ng ilang Foundation Elixir. Walang anumang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo ay doon. Tanong ni Xiaoyan na may kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. You still dare to talk back? Kung hindi dahil sa Foundation Elixir na iyon, wala ka sa kahit saan malapit sa level ko. Mapait na sagot ni Xiaoning, ang kanyang mga paa ay hindi pa rin makatayo dahil kamakailan lamang siya ay ganap na naka-recover. Kagagaling lang niya sa away nila ni Xiaoyan 2 buwan na ang nakakaraan, pero ngayon, habang tinitingnan niya ang 2 taong pinagtatawanan na magkalapit, namumula ang pisngi niya sa selos. Para bang nakalimutan niya ang aral na itinuro sa kanya ni Xiaoyan, pagkatapos ng lahat ng sakit na iyon. Nangangati ka pa rin sa away. Iniangat ang kanyang ulo upang tingnan siya, ang ekspresyon ni Xiaoyan ay mapanganib na hindi malinaw, walang sino man ang makapagsasabi kung siya ay nakangiti o hindi. Ikaw. Ang galit ni Xiaoning ay lumaki kasabay ng pagkayam ng kanyang mga kamao, ngunit dahan-dahan, ang kanyang mga kamao ay lumuwag at bumalik sa kanilang orihinal na estado. Nakangising sinundan niya ng, huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili, bagamat nagawa mong saktan ako noong panahong iyon, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyong karanasan. Kung hindi dahil sa panahong ito ng paggaling, hindi ko na sana mapalapit pa ang ika-9 na Duan Daoqi. Sa loob ng 7 araw sa pinakamaraming araw, magagawa ko ng makalusot sa ika-9 na Duan. Pagkatapos nito, muli nating makikita kung sino ang mananalo. Nang marinig si Xiaoning, ang ilan sa mga nakapaligid na nakatatandang clansmen ay hindi naiwasang mapamangha sa kanyang sinasabi. Kahit na ang unang elder sa malapit ay hindi maitago ang kaaya-ayang hitsura ng pagmamataas sa kanyang mukha. Talaga, itong apo niya ay walang tigil sa paghanga sa kanya.
Kumunat ang kilay ni Xiao Zhan dahil sa inis habang nakatingin sa unang elder. Nang iwagayway na sana niya ang kanyang kamay para senyales na maghanda ang lahat na umalis, tumigil siya nang makita niya ang nakangiting ekspresyon ni Xiaoyan kay Xiaoning at saglit na natigilan sa mga salitang sasabihin niya na namatay sa kanyang bibig. Pagharap kay Xiaoning, na ang mukha ay mayroon pa ring mapagmataas na panunuya, humikab si Xiaoyan pagkatapos ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagkibit-balikat siya at nagsalita sa neutral na tono. Well, ito ay medyo nakakahiya. Ilang araw lang ang nakalipas, hindi ko sinasadya. Nakapasok ako sa ikasyam na Duanqi. Natatakot ako na parang isang hakbang ka pa rin. Matapos marinig si Xiaoyan, natahimik ang lahat ng nakapaligid na angkan. Baka sa mukha ng lahat ang pagkabigla at pagtataka habang pinagmamasdan nila ang walang kibo na mukha ni Xiaoyan. Sinabi ni Xiaoyan na nakalusot siya. Nang hindi sinasadya. Hindi alam kung dapat silang tumawa o umiyak, lahat ay may katulad na iniisip. Ang batang ito ay sadyang sinaktan si Xiaoning kung saan ito ang pinakamasakit, kaawa-awa, kaawa-awang Xiaoning. Matigas ang ngiti ni Xiaoning nang marinig niya si Xiaoyan. Unti-unting umawang ang kanyang bibig, at nanginginig ang kanyang lalamunan. Sa isang hindi matitinag na titig kay Xiaoyan na tumagal ng ilang oras, si Xiaoning sa wakas ay umatras na may malungkot na tingin. Akala niya ay makakatagpo siya ng ilang mukha sa kanyang inaasahang tagumpay ngunit sinong mag-aakala na sinalubong siya ng isang mas nakakagulat na pahayag. Inalalayan ng malajid na mga kamay ang isang medyo naaapi na si Xiaoning habang galit na pinandilatan ni Xiaoyu si Xiaoyan, na parang sinusubukang sunugin siya ng mga butas. Nakapagtataka, wala siyang sinabi para kutsain siya, iniisip lamang ang sarili. Paano nga ba nagsasanay ang munting bastos na ito? 2 buwan lang. Paano niya naabot ang ikasyam na Duanqi? Kahit na may masamang dugo sa pagitan nila, si Xiaoyu ay nagtataka pa rin sa mabilis na pag-unlad ni Xiaoyan. Ha. Isang malakas na tawa ang dumagundong mula kay Xiao Zhan. Ang dati niyang inis ay nawala nang makita niya ang nagulat na mukha ng kanyang mga angkan. Tumingin sa unang elder, ngumiti siya at sinabi, "Tara na, magsisimula na ang auction, anumang mga pagkaantala at mapalampas natin ang ating pagkakataon." Sa pagmamasid sa mga matatanda na lumalabas sa pangunahing pinto, hindi napigilan ni Xiao Zhan na lumingon at masayang ginulo ang buhok ng kanyang anak. Pinuri niya si Xiaoyan sa masayang tono. Hindi masama, ipinagmamalaki mo na naman ang iyong ama. Ang matandang fogey na iyon, ang unang elder, ay patuloy na nagpatuloy tungkol sa kung gaano kalaki ang talento ng kanyang apo hanggang sa halos gusto ko nang magpakamatay sa inis. Halatang gusto niyang mamuhunan ang clan sa isang bote ng foundation elixir para sa kanyang apo. Tumakbo ng ganyan, nakakainis na lumang cheapskate. Sa gulong-gulo ng kanyang buhok, pinilit ni Xiaoyan na ngumiti. Inosenteng ibinuka niya ang kanyang mga kamay habang humahakbang palabas ng main door habang masama ang loob niyang sumagot. Sa orihinal, ayokong ipahalata pero kailangan lang niyang pilitin ang kamay ko. Sa kalayuan mula sa pinto, narinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang bibig ni Xiaoning ay kumaibot habang ang kanyang puso ay naging mabigat sa kalungkutan at depresyon.